Magandang araw! Ako nga po pala si Mary Grace Koo. Maaari niyo po akong tawaging Ate MG, isa akong kwentista o storyteller mula sa Adarna House. Welcome to Eager Reader Storytelling Session. Ngayong araw, may handog akong isang kwento para sa inyo. Sino nga po ba sa inyo ang mahilig magbasa? Aba, sabay-sabay nating alamin ang ating kwento para sa araw na ito. Ito ay pinamagatang, Bakit matagal ang sundo ko? Ito ay isang kwento mula sa Adarna House na isinulat ni Christine Canon at guhit ni Mariano Ching. Kring! 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 Ay, salamat. Tapos na ang klase. Pwede na kaming umuwi. Mabilis kong niligpit ang aking gamit para makapila ako agad sa labas. Ang ingay ng sabay-sabay na pag-ikot ng mga gulong ng stroller namin. At ang lalakas ng boses ng mga kaklase ko habang nagpapaalaman. Nagtakbuhan kami para salubungin ang aming nanay at tatay sa labasan. Siguradong nandiyan na si nanay. Dumiretso ako sa bangko kung saan laging naghihintay si nanay. Hala! Laking gulat ko nang makita kong wala pa si nanay. Wala pa si nanay sa bangko. Nalaki ang mga mata ko. Kinamahan ako. Pero bago ko maiyak, sinabi ko sa aking sarili na hindi ako dapat matakot. Pero mga bata, bakit kaya wala si nanay? Asan kaya siya? Sinubukan kong hanapin si nanay sa nagkakanda dikit-dikit na mukha ng mga magulang sa labas. Sa dami ng mga nanay at tatay rito, talagang nakakalito. Pinalaki ko ang mga mata ko para hanapin si nanay. Pero hindi ko siya makita. Hala! Hindi makita ng batang babae ang kanyang nanay. Ay, wala akong nagawa, kundi ang umupo sa bangko katabi ng aking bag at paunan. Unti-unting nabawasan ang mga batang naghihintay at mga magulang na sumusundo. Ilang kaklase ko na ang kanilang mga stroller ang dumaan. Pero wala pa rin si nanay. Lahat ng bata ay nasundo na, maliban sa akin. Nako, tignan yung maigi. Kailan pa kaya masusundo ang batang mag-aaral? Oh, maghintay ka lang dito ha. Traffic lang siguro ang nanay mo. Ang sabi ng gwardya sa labasan. Kaya, naghintay nang naghintay ako. Halos nagpaikot-ikot ako sa bangko. Pero, wala pa rin si nanay. Ano kayang nangyari kay nanay? Baka nasiraan si nanay. Halos mapatalon ako sa kinauupuan ko nang maalala kong may sira nga pala ang sinasakyan o sasakyan namin. Siguradong naghahanap pa si nanay ng paraan para masundo ako. O mga bata, sa tingin nyo, ano kaya ang mga posibleng gagawin ni nanay para masundo ang batang babae? Siguro, sumakay siya sa isang bagong. Maliit at mabagal ang hakbang nito, kaya ang tagal-tagal bago ako masundo. Pero alam kong magmamadali si nanay, kaya kasi sabik na rin siyang makapiling ako. Hindi siya aasa sa isang pagong. Siguro, sa isang elepante siya sumakay. Higante ang mga hakbang nito, kaya siguradong mas mabilis niya ako masusundo. Pero,
Di kakasyang elepante sa daan na may napakaraming sasakyan. Siguro, matagal-tagal pa talaga ako bago masundo. Siguro, isang agila ang kinaibigan ni nanay. Mabilis silang makakalipad para masundo ako. Pero, di kaya lalong magtagal si nanay sa paghahanap sa akin? Masyadong mataas ang lipad ng agila. Puro ulap, building, at tuktok ng puno ang makikita niya. Di niya matatanaw ang aking pagkaway. Siguro, nakipagsabayan si nanay sa mga unggoy na naglalambitin mula sa isang puno papunta sa isa pa. Hu-hu! 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 Ay! Sandali lang, ay nandito na siya. Pero, sa oras na sa puno ng saging sila kumapit, hindi na magpapatuloy ng mga unggoy ang pagsabit-sabit. Siguradong matatagalan si nanay sa pagdating. Siguro, naisip ni nanay na makiangkas sa likod ng isang balyena. Sisisid sila sa malalim na dagat hanggang ako'y marating. Pero, sa gitna ng karagatan, matatagpuan ang balyena. At di nito kayang lumangoy sa mababaw na baybayin. Naku, matatagalan si nanay sa pagsagwan papunta sa akin. Ay, nay. Paano mo ba ako susunduin? Ano sa tingin niyo? Paano nga ba susunduin ni nanay ang ating bidang bata? Ay, napagod ako sa kaiisip. Isang malalim na buntong hininga sabay nangalumbaba ang tangi kong nagawa. Lalong napakunot ang noo ko sa aking mga naisip. Siguro, nalimutan na ako ni nanay. Siguro, di na niya ako mahal. Siguro, napagod na siya sa pagsundo sa akin araw-araw. Siguro, hindi ko napigilan ang aking pagluha. Sumikip ang aking dibdib. Hindi ako makahinga. Itinago ko na lamang ang nalugi kong mukha sa aking mga kamay. Nang biglang, Nay! Buti dumating ka! Akala ko nilimot mo na ako. Maaari ba kitang makalimutan? Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Ang amo ni nanay, sabay, yakap sa akin. Nasiraan ka ba ng sasakyan, nanay? Hindi. Na-traffic lang ako sa highway. Napawi ang lungkot at luha ko at napalitan ng ginhawa at tuwa. Tama nga pala ang gwardya. Na-traffic lang si nanay. At dito na nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang, Bakit matagal lang sundo ko? Ito ay isang kwentong Adarna na isinulat ni Christine Canon at guhit ni Mariano Ching. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Naway nagustuhan nyo ang kwentong inihatid ko sa inyo ngayong araw. Sana po mas marami pang mga kwento ang patuloy nyong basahin at mapakinggan. Muli, ako po si Ate MG, isang kwentista mula sa Adarna House. Hanggang sa ating muling pagkikita.